Nasa Zoom na pala si Attorney Marichu Lambino ng UP College of Mass Communication, Media Law and Ethics Professor. Pintig ng Bayan! Magandang umaga po, Attorney Lambino, Joyce Balancho and Johnson Manabat sa Pintig ng Bayan. Attorney? Ayan, habang ayan, si Attorney. Good morning, Attorney. Good morning, Attorney. Isang pumipintig na magandang umaga sa lahat. Ay, opo. Very good morning po sa inyo, Attorney Lambino. Kayo po ba ay vlogger, Attorney? So pag merong may birthday sa family member, gumagawa ako ng video. Pero yun lang, so hindi ako vlogger kasi ang mga vloggers ay regular na naglalabas ng video. Madalas talaga ganun ng mga Pilipino, hindi naman lahat everyday talaga yung gumagawa ng content, diba? Merong mga seryoso na talagang weekly basis, meron silang dapat maipoproduce na content para syempre nga naman yung subscribers hindi sila ibibitawan. Correct. May ba talaga na ginagawa na nilang kabuhayan yon? So, Attorney, kaya po namin kayo na napatawag dito sa pinatawag po dito sa programa para ma-interview namin. Hihingan po sana namin kayo ng inyong kumbaga opinion kasi meron pong iminumungkahi si Senator Raffy Tulfo na baka panahon na daw po na magtatag ng kapisanan ng mga vloggers ng Pilipinas. Kayo po bilang Media Law and Ethics Professor, anong tingin nyo dito? Nabasa ko po yung pahayag at maganda po yung pakay ni Senator Raffy Tulfo dahil ang pakay po niya ay upang masawata ang disinformation. So ito po yung isa sa mga pinakamahusay na objective na narinig ko mula sa ating Senado at ito po ay sinasang-ayunan namin at sinusuportahan namin at para po makatulong dito, alam niyo po ba na sa isang pag-aaral ng batikang researcher na si Jonathan Ong, nakita po nila na halos kalahati po ng disinformation ay pinopondahan po ng Estado or ng mga government agencies. So kung ang gusto po natin ay masawata ang disinformation, at yun po yung gusto ni Senator Raffy Tulfo, ugatin po natin ito, hanapin po natin kung sino yung mga nagpopondo sa mga troll farms at sa mga nagkakalat ng disinformation. So maganda po yung mga ginagawa nating mga fact-checking at yun pong mga pagsasampa ng kaso, paghabla. Maganda po ito, tuloy natin na dito. Pero para po maugat natin yung source ng mga troll farms, hanapin po natin yung mga nagpopondo. At ito po, ayon sa isang pag-aaral, ang kalahati po nito ay yung mga government agencies na meron po silang mga negotiated contracts. So hanapin po natin yung mga government agencies na may negotiated contracts sa promotions at communication. Doon po nila tinatago yung pong mga troll farms at yung pong mga nagkakalat ng disinformation. At ayon naman po sa mga pag-aaral na kasalukuyang ginagawa ng aming mga graduate students, yun naman pong mga operators ng disinformation, baka po magulat po kayo, naging industry practice na po, napag-alaman po ng aming mga graduate students na naging industry practice na po, yun pong sa mga ad agencies at sa yung mga promotions, sa mga promotional agencies, marketing agencies, meron po silang social media department at dun po, nakatago po doon yung pong mga gumagawa at nag-ooperate ng troll farms. So kung gusto po ni Senator Raffy Tulfo na masawata ng malakihan yung disinformation, ito po yung hanapin natin, yung mga nagpopondo sa mga government agencies, ng mga troll farms, at yun pong maaari po nating pulungin, yun pong Ad Standards Council. Nasa internet po sila. Sila po yung samahan at grupo ng mga advertisers at maaaring talakayin kung ano po ang gagawin natin sa pangyayaring ito na naging industry practice na po, yung pagkakaroon ng social media department na nakatago doon yung mga troll farms. Hinggil naman po sa panukala na vloggers, sang-ayon din po ako dito, kung ang gusto pong template ay yung KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ito po ay isang uri ng voluntary self-regulating industry. So maaari po natin gamitin itong template na to at i-encourage ang mga vloggers na magkaroon ng isang samahan kung saan isa-self-regulate nila yung kanilang mga practices. Sinasang-ayunan ko po yung self-regulation. Sa halip na sapilitan natin silang i-organisa at parusahan or hanapin or tugisin, mas maganda po na magbigay insentibo para po doon sa mga sasama sa isang organisasyon ng self-regulation. At maaari pong simulan dito sa pamamagitan ng pag-convene nung pong mga vloggers na lehitimo. Pag sinasabi po natin lehitimo, yun pong hindi nagpapakalat ng disinformation, hindi mga trolls. Yun pong may mga pinopromote.
So alam po natin na sila po ay nasa labas ng journalism profession at sang-ayon naman ako na sila ay nasa labas ng journalism profession, and I would theorize na dahil sila ay may mga pinopromote na mga advocacies or mga produkto, pwede natin silang ilagay sa promotional industry. Opo. Promotion. At meron pong code of ethics din. Yun pong sinasabi kong ad standards council, meron silang code of ethics at maaari pong Attorney. talakarin ito. Iba pa ba yan sa ad board? Ad board, ito po yung panibago, ito po yung bago niyang pangalan, ASC, okay. Ad Standards Council. Meron silang ad board, meron silang board of directors na kinocompose ng mga kinatawan ng iba't ibang advertising agencies. Opo. Attorney, balikan ko lang yung binabanggit mo kaninang pag-aaral ikamo na within the government agency, naroroon yung nagpapakalat ng maling information. Yung pag-aaral ba na yun yung pag-aaral sa Pilipinas? Ibig sabihin, yung information na maling nanggagaling ay sa opisina ng gobyerno natin? Ito po ay pag-aaral na ginawa ng batikang researcher na si Jonathan Ong na ginagamit po rin sa isang kurso na tinuturo ko. Meron po siyang mga ibang kasamahan pa. Opo, sa Pilipinas po ito at napag-alaman po niya, meron po siyang mga informats. So parang merong investigative nature yung kanyang report, yung kanyang research, at napag-alaman po niya na doon po sa content analysis ng isang taon na kanilang sinuri, kalahati po noon ay nanggagaling sa, ayon dun sa kanilang mga informants, sa mga government agencies. Okay. Pero hindi sila matukoy dahil nakatago po yung ganitong pagpopondo sa tinatawag na communication and promotions. Pero pwede mong hanapin mo kung saan yung mga negotiated contracts. Kaya ang mungkahay ko po, kung seryoso tayo sa disinformation, kung si Senator Raffy Tulfay seryoso sa disinformation, pwedeng magpasa ng resolution at i-instruct ang Commission on Audit na hanapin po yung mga negotiated contracts sa mga promotions ng mga government agencies. At kapag nakita po natin to, i-scrutinize natin dahil dapat po i-disallow yung mga disbursements na ginamit sa mga trolls. Dahil ito po ay ginagamit sa mga pagsisinungaling. Kaya pwedeng i-disallow ito ng COA. Kapag na-disallow ito, ang magbabayad ay mamumulubi yung mga heads of agency, mga pumirma sa mga vouchers. Apo. Sa ganitong paraan, meron tayong methodical na paraan para tugisin at masawata ang disinformation. Apo, attorney, nabanggit nyo kanina, no, dahil okay sa inyo na i-pattern siya sa KVP, which is voluntary membership lang. Kailangan lang mahikayat yung mga vloggers. And nabanggit nyo, pwede i-incentivize, no, magbigay ng incentives. Ano po kayang klase incentives yung pwede pong i-alok? Kasi baka mamaya sabihin ng mga vloggers, teka lang, kasi bakit ako sasama dyan? Magsa-self-regulate pa ako. Mas okay na yung content ko na wala akong regulation, wala akong malaya self-regulation. Oo. So, anong klaseng incentives kaya ang makakahikayat sa mga vloggers para sumama sa KVP? Yun pong sa KBP, yung kapisanan ng mga broadcaster, ang kanila pong mga incentives ay meron pong mga workshops at yun pong mga advertisers ay sumasang-ayon sila sa pakay ng KBP. Kaya kapag merong miyembro na hindi sumusunod or lumalabag sa Code of Ethics, maaari siyang mabawian ng advertisers. So dito po sa mga vloggers, yung pong mga lehitimong vloggers, meron po silang kinikita sa mga ads, sa mga advertisements. Pangalawa, meron silang kinikita sa mga pinopromote nilang produkto. Hindi na sinasabing kumikita sila dito, basta sinasabi na ito yung mga moisturizer na dapat gamitin, ito yung curry powder na dapat gamitin sa pangluto. So kumikita rin sila sa mga ganong vlogs. Kumikita rin sila sa mga straight selling. So yung mga paraan ng pagkita ng ganyan, pwede mong kausapin din yung mga advertisers, mga manufacturers, para mas bigyan ng insentibo, mas bigyan ng ads. Yun pong mga sumusunod sa Code of Ethics. So malaking insentibo po ito kung yung pong mga advertisers ang susundan lamang nila yung pong mga vloggers na sumusunod sa Code of Ethics. Opo. At magsisimula po to sa pag-oorganisa ng mga vloggers na lehitimo at ng mga advertisers. Attorney, ano ba ang risk ngayon kung halimbawa po hindi naman talaga regulated ang mga content ng mga vloggers gaya ng mga journalists na merong sinusunod na Code of Ethics? Tulad po ng nasabi ninyo kanina, walang accountability dahil hindi rin nila tinuturing yung kanilang sarili na journalist or anumang profession. Pero sa tingin ko, pumapasok sila sa promotion industry. Kaya meron silang accountability ng mga promoters and advertisers. At merong code of ethics dyan. Pero dahil hindi sila organized, ay hindi ito na itutulak. Sa Estados Unidos po, meron pa mga panukala na yun pong hindi yung vloggers, hindi yung users, kung hindi yung mga
tech giants. Yung mga tech giants ay i-regulate sa pamamagitan ng batas para mag-impose ng accountability. Ibig sabihin ng Facebook, sila Mark Zuckerberg, Twitter, Twitter, Opo. and YouTube, sila ay papanagutin kung sila po ay nagpapakalat at hindi nila gine-gatekeep yung disinformation. Opo. Ito po ay panukala na ongoing sa Estados Unidos. Pwede tayong magkaroon ng ganitong counterpart. So ito po yung mga, alam po yung disinformation po ay isang malaking laban po yan. At bukod sa fact-checking at bukod sa paghabla ng mga kaso, kailangan po nating hanapin yung mga nagpopondo na describe na po natin kanina, at yun pong mga operators, yun pong mga nasa advertising agencies. At kailangan din po natin i-organisa yung pong mga vloggers. Sumasang-ayon po ako sa panukala ni Senator Raffy Tulfo para magkaroon sila ng self-regulation at bigyan po natin sila mga incentives, halimbawa mga workshops, mga training, mga accreditation, at saka yung pong mga advertising ay sa kanila po pupunta kapag kasapi sila ng organization na ito. Opo. At mas maganda ba, attorney, na daanin siya sa legislation? Meaning, sabi nyo nga po, parang sa US may batas tayo na magtatakda nitong membership dito. Parang ganon. Yun po sa US tech giants po yung pinapanagot nila. Dito naman po, maaaring siya, Senator Raffy Tulfo in his capacity as a vlogger, pwede po niyang imbitahin at simulan yung pag-oorganisa. Yun pong, pwede rin pong magkaroon ng batas dahil pagkukunan mo siya ng pondo, di ba? Pwedeng magkaroon ng seed money or funding, at pwede rin magkaroon ng resolution para i-encourage yun pong mga advertisers na mag-convene at yun pong mga vloggers na mag-convene. Pwede pong in the form of a resolution ito para po sila makikaya. So marami pong paraan at ako po ay sumusuporta po kami sa ganitong mga panukala para po masawata ang disinformation. Alright, maraming salamat po sa inyo pong insights and comments po. Yan po si Attorney Marichu Lambino, Media Law and Ethics Professor, UP College of Mass Communication. Maraming salamat, Attorney. Salamat po. Parang pwede yung isang suggestion ni attorney kanina, no, yung mga ad agency, yung advertiser mismo, dapat ay sinasala rin nila kung kanino ba sila magpe-place ng advertisement. Kasi ngayon, hindi ko alam kung ano ang guidance nila or panuntunan. Parang ano ba, mentras mas marami bang subscribers, mentras mas marami bang views, tsaka lang pumapasok ang advertisement, or sinasala or tinitingnan pa ba nila ano yung content na ibinibigay ng content creator sa kanyang audience? Depende siguro sa sa online presence nung kumbaga nagvo-vlog, kasi medyo aware ako siya kasi yung sister ko naghahanap din siya ng na parang Vlogger sister mo? Hindi. Ay, hindi. Pero meron siya kasing sinisimulan na business, tapos gusto niya mag-tap ng mga social media influencers, yun ang Oo. tawag niya. Kasi sila yung mga maraming following sa social media, nagvo-vlog, ganyan, nagpo-post ng kung ano-ano. And then the way they advertise kasi yung mga products, tulad nga sabi ni Attorney Lambino, yung curry powder or moisturizer, medyo maiengganyo ka talaga. Kung marami kang viewers at gusto mo siyang pinapanood, sila yung kalimitan na tinatap down ng mga advertisers. Kasi Pero mas si mura. advertiser, siguro naman tinitingnan din niya yung kumbaga yung Content. background ng Oo. content creator, yung mismong pagkatao niya, yung personality, kasi produkto niya i-endorse nun eh. Kung halimbawa merong negative na personality si content creator, ikaw bang bilang advertiser, hahayaan mo ba na siya ang maging endorser ng produkto mo? Ayun, yun nga din yung, I think dapat, no? Kasi syempre, perception din yun sa product mo. Kung ikaw ay kumbaga nagpapa-advertise sa isang tao na hindi mo gusto yung values niya or meron siyang issues online, di ba? Pero yun nga, yung sabi ni Attorney Lambino, pwede palang incentivize para mahikayat daw yung mga vloggers na mag-self-regulate, maging members sila ng KVP. Ito yung suggestion pa lang naman po, suggestion Oo nga. pa lang, pinapalutang ni Senator Tulfo. Sabi ni partner, yung kasamahan natin dito